Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po ay ika-26 sa buwan ng Disyembre taong 2024 sa ating Gregorian calendar at ika-25 sa buwan ng Jumada al-Akhir 1446 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 201st episode ng ating programang MHS Delivers. At ngayong araw na ito, take note, tayo ho ay live na live pa rin na napapanood at napakikinggan via DXMS Radio Bida, Cotabato City, 882 kHz sa inyong mga pihitan. At live din po tayo sa Facebook via our official Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development BARM, at sa official Facebook page din ng DXMS, ang DXMS Radio Bida, Cotabato City. At ang ating programa ngayon ay magtatagal ng 1 oras at nariyan pa rin ang ating mga salient segments ng ating radio program simula ho sa ating balitaan, sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating napakahalagang topikong pag-uusapan ngayong araw na ito na inaabangan ho ng ating mga tagapakinig at ating taga-subaybay ng ating programa. Ayan, and of course magkakaroon din tayo ng ating KKK kung saan pwede kayong manalo ng 100 peso load per winner. At magiging winners natin mamaya sa ating KKK. At nariyan na possibly ang ating magbibigay ng ating KKK first na nag-comment sa ating Facebook Live ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali sa ating mga kabalay again from our office, regional office, sa ating provincial offices sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, sa SGA, Special Geographic Area, sa Lanao del Sur, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At ngayong araw na ito, kasama pa rin po natin ang ating kabalay bilang kapwa homecaster, ang ating kabalay sa bandang kanan ay wala pa sa ngayon dahil siya po ay may kailangang gawin sa araw na ito. Subalit ang ating kabalay sa bandang kaliwa ay nariyan, si Kabalay na Hamsari upang bumati sa atin. Ngayon na po, assalamualaikum Hamsi, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa ating programang MHS Delivers at nakatutok sa ating Facebook Live. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan 1 oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po nilingkod Bangsamoro Sari Pala.
Ayan, ang magiling pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. Ngayong araw na ito, again, December 26. Ito mga nakaraang araw ay holiday po. At ito ang ating pagbabalik mula sa ating naging holiday escapade. Kung meron man tayo nagawang mga magandang mga bagay during the holidays, ngayon po ay balik opisina para ho gawin natin ang ating mga nakalaang trabaho for the benefit of our every Bangsamoro family na atin pong pinaglilingkuran. Sa kabilang kwarto, kasama natin si kabalay na Almansor, si kabalay na Jasmine, at ang ating technical man na walang sawang sumusuporta sa atin, si kabalay na Sir Rupert. Ayan, kasama natin sa ating episode ngayong araw na ito. At ngayong araw po na ito, napakahalaga ng ating topiko para malaman niyo ho sa ating MHS Discusses kung ano nga ba, kung gaano kahanda ang MHSD para sa taong 2025. Ano na nga ba ang estado ng MHSD bilang paghahanda ho para sa ating darating na taong 2025 para sa ating mga naghihintay na mga benepisyaryo, naghihintay na pamilyang Bangsamoro. At ngayon pa lang po, babati na sa inyo ang ating pinakamamahal, ang ating supportive, ang ating napakabait na ministro sa MHSD na siya magiging guest speaker natin upang pag-usapan ang ating topic ngayong araw na ito na MHSD's Way Forward to 2025. Narito po ang kanyang pagbati sa inyong lahat, ang ating gilyong minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara. Sir, assalamualaikum, good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. To our listeners, to everyone, we say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, mashallah sir. Maraming salamat po sa inyo ngayon pa lang sir, dahil despite your busy schedule, ay talaga po pinagbigyan nyo kami para makasama namin kayo, para kayo mismo ang makapagbigay ng impormasyon, detalye sa ating mga tagapakinig, sa ating kahandaan para ho sa 2025 na implementations natin. At kapiling din po natin ngayon ang ating Executive Assistant 3, walang iba ho kung hindi si Sheikh Ibrahim Bagambon. Sir, baka gusto mo mati sa ating mga tagapakinig ngayon? Okay. Ayan po, maraming salamat for being with us. Babalikan po natin si Minister pagkatapos ng ating balitaan, ang ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang nito. At ngayon po, ating pasadahan ang ating paalala patungkol ho sa ating housing loan program na atin pong pinagsisikapan na ma-implement natin all the way for the benefit of those families na naghihintay po para sa mga proyektong ganito. Kabalay na Almansor, please take it away. Magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahmed Balao Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan, katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung gano'n naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip.
Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program sa MHSD para sa mga pamilyang may low income na nangangailangan ng affordable housing assistance, no? Na kaya nilang bayaran monthly para ho maging sa kanila kapag kumpleto na ho yung kanilang bayad. Ayan po. At inaasahan po natin na this next year, malamang mag-uumpisa ho ang implementation ng ating proyekto o programang ganito. At ngayon po, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito, December 26, 2024 at ika-25 sa buwan ng Jumadal Akhir, 1446. At ang ating headlines ngayong araw na ito ay mga benepisyaryo sa Sumisip, Basilan, walang pagsidlan ng kasiyahan sa natanggap na libreng pabahay mula sa MHSD. Ikalawa at huli sa ating headlines, mabilis na paggawad ng mga pabahay sa Akbar, Basilan nagsilbing simbolo ng magandang kinabukasan para sa komunidad. At sa detalye ng ating unang balita, mga benepisyaryo sa Sumisip, Basilan, walang pagsidlan ng kasiyahan sa natanggap na libreng pabahay mula sa MHSD. Narito si Kabalay na Hamsari. Tuwang-tuwa kami at nabigyan kami ng napakagandang bahay na ni sa panaginip di namin naisip na magkaroon kami at di namin kayang ipatayo. Buong pusong pagpapasalamat ni Jordan Canalon, anak ng Shahid or Martir na isa sa mga benepisyaryo ng pabahay sa Basilan mula sa Ministry of Human Settlements and Development, the housing arm ng BARM. Sa loob lamang ng 5 buwan ay natapos ng konstruksyon ng 50 housing units ng resettlement housing project ng MHSD sa Barangay Libog, Sumisip, Basilan at naigawad na rin sa mga benepisyaryo noong ika-18 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang proyekto ay naponduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro or GAHAB 2024, magkatuwang na isinakatuparan ng MHSD at ng kontraktor na Dawing Construction para sa mga benepisyaryo na naulila ng mga mujahidin at naturang barangay. Ang awarding ceremony ay sinagawa ng ministry sa pamamahala ng provincial office nito sa Basilan sa pamumuno ni Provincial Director Ibrahim M. Harudain at aktibong dinaluan ng mga pangunahing opisyal ng MHSD na sina Minister Hamid Amindin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim, Director 2 Salem C. Demuna ng Operation and Management Services, Director 2 ng Suharto S. Wahab ng Technical and Regulatory Service, at iba pang key officials mula sa iba't ibang divisyon at seksyon ng MHSD. Sa kanyang awarding message, ipinaalala ni Minister Bara sa komunidad ng 4 na aral upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung lumipat ito sa Madina. Dapat umanong ilaganap ang kapayapaan, pakainin ang mga nangangailangan, panatilihin ang mabuting pagkamag-anak at pakikipagkapwa at nananalangin sa gabi habang ang iba ay natutulog. Samantala, kinumpirma ni Director General Ibrahim ng proyekto ang pinakamabilis na natapos at ito umano ay isa rin sa priority program ng BARM government na nabigyan ng kaukulang tulong ang bawat pamilyang Bangsamoro na nangangailangan. Sinabi naman ni PD Harudain na ang naturang lugar ay dating kinatatakutan sapagkat puok ng bakbakan at walang nag-aakala na mapapatayuan ito ng mga bahay at magiging masayang komunidad at ngayon ay isa sa mga Darussalam villages. Bago magtapos ang programa, binanggit ni Deputy Minister Asiri na isang makasaysayang pangyayari ang awarding ceremony kung saan bakas sa mukha ng komunidad ang kasiyahan na natanggap na biyaya na bunga umano ng kanilang sakripisyo at pagtutulungan.
Bukod sa paggawad ng mga pabahay na mahagi rin ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MAFAR ng cash assistance para sa naapektuhan ng La Nina at ng tabang program na ng mga bigas sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ni Provincial Director Hani A. Junovan, Provincial Coordinator Moise A. J. Alaudin. Nagbigay rin ng cash prizes at jacket ang mga opisyal ng MHST sa pinakamasisipag at pinakaktibong mga tao sa komunidad at nakatulong na mas mapadali ang pagkumpleto sa mga housing unit sa pamamahala ni PD Harudain, 10 ng kaniyang mga kawani sa MHST Basilan. At para po sa ating balita ko pong nilingkod bang sa Moram Saripala. Maraming salamat Kabalay na Hamsari sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mabilis na paggawad ng mga pabahay sa Akbar Basilan nagsilbing simbolo ng magandang kinabukasan para sa komunidad. Puno ng kasiyahan at pag-asang ipinamalas ng mga benepisyaryo ng mga pabahay sa Barangay Upper Bato-Bato, Akbar Basilan ang kanilang pasasalamat sa awarding ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, katuwang ang Local Government Unit o LGU noong Disyembre 18, taong kasalukuyan. Salamat at nagkaroon tayo ng BARM government, gobyernong may tunay na serbisyo at sa katunayan, ang lugar na ito ay lugar ng mga mujahidin. Kami po ay tuwang-tuwa at nabigyan kami ng pinakamagandang bahay na hindi namin inaasahan at hindi namin napanaginipan. Wika ni Harudain Hafiz, isa sa mga benepisyaryong tumanggap ng housing unit para sa kanyang pamilya. Isa siya sa 50 na tumanggap ng libreng pabahay mula sa MHSD sa pamamagitan ng Housing Development Project sa Barangay Lower at Upper Bato-Bato sa bayan ng Akbar na napondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2022. Ipinaalala ni Minister Hamid Aminuddin Bara sa kanyang awarding message ang 4 na payo mula kay Propeta Muhammad noong siya ay lumipat sa Madina at ang mga ito ay pagpapalaganap ng kapayapaan, pagpapakain sa mga nangangailangan, pagpapanatili ng mabuting pagkikipagkamag-anak at pagkikipagkapwa at pananalangin sa gabi habang ang iba ay natutulog. Magiging komunidad kayo ng kapayapaan kaya tinawag itong Darussalam Village. Dapat niyong panatilihin ang kapayapaang ito hindi lang dito sa mundong ibabaw kundi pati sa kabilang buhay. Pagbibigay payo pa ng ministro. Samantala, sinabi ni Honorable Mayor Ali Sali na ang matagumpay na proyekto ay nagpakita ng pagkakaisa at pagtutulungan sa lugar kung saan kita umano ito sa masayang ngiti ng mga benepisyaryo sapagkat ang pagkakaroon nila ng mga tahanan ay simbolo ng pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan. Sinabi naman ni Director General Ismail Ibrahim na masaya silang malaman na ang mga bahay ay naaayon sa specification na naitakda at nawa umano ay maging model housing project ito. Ito ay palatandaan na buhay ang serbisyong BARM at sa mga darating pang mga araw, sunod-sunod na ang mga awarding at turnover na isasagawa ng MHSD. Wika pa ng Director General. Sa kanilang mga mensahe, binati ni Honorable Barangay Chairperson Radia Sali at Lieutenant Colonel Mark Serapion Lagod Jr. ng Philippine Army ang MHSD sa dedikasyon nito sa pagtiyak ng pag-unlad at katiwasayan ng mga komunidad. Binabati rin natin ang LGU sa pagiging agresibo nito sa paghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng ganito mga proyekto. Pangalagaan natin itong mga bahay na ating natanggap sapagkat produkto ito ng peace process sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Lieutenant Colonel Lagod. Ang awarding program ay nagtapos sa mensahe ni Deputy Minister Aldi Nasiri kung saan kanyang ipinamalas ang lubos na kasiyahan na makitang tuwang-tuwa ang mga benepisyaryo. Mas masaya umano siya na maging kabahagi ng pagpapaunlad sa mga komunidad sa buong rehiyong Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Limbay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito. Again, ngayon po ay Huwebes, December 26, 2024 at ika-25 sa buwan ng Jumadal Akhir 1446.
At kami ho magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Mga biktima ng mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating paalala patungkol sa ating resettlement housing projects na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro simula sa ating mainland, ang Maguindanao, Lanao del Sur, Special Geographic Area, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At atin pong nalaman ang updates mula sa ating provincial offices patungkol po sa ating resettlement housing projects na ikinwento sa atin ng ating provincial directors. Kumpleto po yan simula mainland hanggang sa ating island provinces. At ngayon ho, tayo ay dadako naman sa ating IPAs. May baon kayang trivia ang ating kabalay na si Hamsari on behalf of Ria. Ano kaya itong kanyang patrivia na kanyang ididiretso na sa kanyang HSF o yung ating para sa kalusugan natin at kaligtasan. Kabalay na Hamsi, bigay mo sa amin ang mga importanteng detalye. Yes, Ma'am Sally. At paalala lang po na sa dulo ng programang ito, meron tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang ito. Ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong itetext sa numerong 0955-7994-778. At gaya po ng sabi ni Ma'am Sally, sa ngalan ng ating kabalay na si Joy Ria Bentemran Muhammad, ako pong magbibigay sa inyo ng segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay sa episode na ito. At para sa ating IPH ngayong araw, ating pag-uusapan ng paggunita ng Rizal Day na gaganapin sa Monday or December 30. Ang Rizal Day at ang taunang paggunita sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ano nga bang Rizal Day? Ang Rizal Day ay isang pambansang fiesta or opisyal sa Pilipinas na ginugunita tuwing December 13 bilang pag-alala sa buhay ng kabayanihan at kamatayan ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Itinakda ito upang parangalan ang kanyang kasakripisyo para sa kalayaan ng bansa at upang paalalahanan ang mga Pilipino sa kahalagaan ng pagmamahal sa ating sariling bayan. Narito mga short lamang na kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Ang unang pagdiriwang nito is ginanap noong 1898. Ang Rizal Day ay unang ginunita noong December 30, 1898 sa 2 taon matapos makalipas ang kanyang kamatayan. Ito ay diniklara ni General Emilio Aguinaldo sa Malolos, Bulacan na nag-utos na paggunita ng ngayong sa araw na ito ang bilang parangal kay Rizal. Opisyal na piyesta na ito at noong 1902 sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Amerika ay pinasa ang Act No. 345 na nagtatakda ng Disyembre 30 bilang opisyal na piyesta para kay Rizal. At ipinagdiriwang ang Rizal Day bilang alaala ng kanyang pagtibay noong Disyembre 30, 1986 pagbitay pala noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan or also known ngayon as Luneta Park. Yes. Si Rizal ay binitay dahil sa kanyang mga isinulat tulad ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo na nagbigay ng inspirasyon sa mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol. At narito ang mga ilang kaalagaan about Rizal Day, paggunita at kabayanihan
Sanggunian, ang Rizal Day nagpapakita ng paggalang sa tapang at pagmamahal ni Rizal sa kanyang bayan kahit na ito ay humantong sa kanyang kamatayan. Ang pagdiriwang na naglalayon ay muling ipaalala sa mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at magbigay inspirasyon upang itaguyod ang mga aral ni Rizal tulad ng edukasyon, reforma at pagmamahal sa ating sariling bayan. Ang Rizal Day nagiging pagkakataon upang pag-isa-isa ang mga Pilipino at paggunita sa isang bayani na nagbigay ng inspirasyon sa ating adikain sa ating kalayaan. At yan po ang ating maikling segmentong impormasyong pangbahay at hanap buhay sa araw na ito. Sa ngalan ni Kabalay Nari, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Yes, ang tanong ng marami ngayon, Kabalay na Hamsi, holiday ba sa Monday? Yes po, Ma'am Sally, official po na dineklara na holiday ang December 30. Yeah. Pero sa BARM, magantay lamang po tayo ng deklarasyon from Office of the Chief Minister. So alam niyo na kung bakit mahalaga ang araw na December 30. Okay, yan po ang ating ipinagdiriwang sa araw na yan. At ngayon naman, ano ang yung baong HSF para sa aming kalusugan at kaligtasan, Kabalay na Hamsi? Yes, ang maikling HSF? Yes, so para sa ating maikling segment of health and safety first, best health is your greatest wealth. Para sa ating HSF ngayong episode na ito, ating pong pag-uusapan ng Firecracker Injury Prevention Month is nalalapit na po yung pagsalubong ng bagong taon para sa ating mga kapatid na Katoliko at tayo po ay magbibigay ng maikling tips para sila ay makaiwas at mapangalagaan ng kanilang kaligtasan sa sa papalapit na bagong taon. Ang Firecracker Injury Prevention Month or every December ito ginugunita. Ang Firecracker Injury Prevention Month ay kampanya ng gobyerno upang mabawasan ng mga aksidente dulot ng paputok, lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Ang layunin nito ay iwas ang lahat sa mga aksidente at sunog, itaas ang kamalayan sa panganib ng paputok, hikayatin ang mga alternatibong selebrasyon o yung mga torotot instead of using firecracker or anumang delikadong paputok dyan. Takbang ng gobyerno mahigpit na pinagbabawal ang illegal na paputok, pagpapakalat ng impormasyong mali sa publiko, paghanda ng mga hospital para sa posibleng sakuna. Kung may posibleng maputokan man tayo, isanda yung ating mga health services. Alternatibo na sa paputok, istoroto, tambol, LED lights or community firecracker display. Ang layunin ng kumpanya ito ay zero casualty at iligtas ang selebrasyon anong bagong taon sa lahat. At yan po ating maikling segment ng Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po nilingkod Bangsamoro Saripala. Mashallah, alhamdulillah. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi, sa ating mga tips kung paano nga ba tayo magiging ligtas at hindi maapektuhan nitong mga paputok na ito. Yes, kung maaari, huwag nang gamitin ito, ha? Bawal man sa atin, di ba? Sa yes po, bawal po. Tabato City, bawal na po. Pero meron atang mga organization or some of the area po, Ma'am Sally, na nagpapaalam sa local government unit na nandun lamang po sa area na pwedeng magpaputok. Okay. Some of the areas po. Sige, pero alalahanin natin yung tips mula kay Hamsari at dapat kung maaari gumamit lang ng alternative na mga para safe pag-ingay, okay? Sa pagsalubong sa bagong taon. That's right. Para maganda ho, kumpleto ang parte ng ating katawan sa 2025. Ingatan po natin yan, okay? At ngayon ho, tayo naman ay dadako sa ating, ito na po ang pinakahihintay ng ating mga tagapanood, tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Narito na ho tayo sa ating segment na MHS Discusses. Ito ho yung ating mahalagang usapin sa ating 201st episode ng ating programang MHS Delivers. At gaya nga po ng kanyang pagbati kanina, ang ating Dear Minister ay kapiling natin sa estasyon, live po ngayon upang sagutin ang ating mga tanong patungkol sa ating kahandaan. Ang ating paghahanda para sa taong 2025 sa MHSD, specifically MHSD's Way Forward to 2025. Again, assalamualaikum sir. Good morning ho sa inyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. Sir, kamusta po kayo ngayong araw na ito? At itanong ko na rin. Fine. Yeah, we leave Marawi very early in the morning. Yes. That's right. And thank you, sir. It's so nice to know na okay po kayo. Kamusta po ang ministry? Ang MHSD? Alhamdulillah. The ministry is working on and as we have always been living in our mandate for the Bangsamoro, working for the services that we are required to do, not only for the Bangsamoro but as part of our ibadah to Allah subhanahu wa ta'ala, in support of the Bangsamoro government led by our Chief Minister
Honorable Ahud Balawag Ibrahim. Napakaganda, mashallah, sir. Alam niyo po, ang palagi ho namin naaalala mula sa inyo is yung ating hashtag na work with excellence and perfection. Maaari niyo ba, sir, ipaliwanag sa amin kung ano ba ang mga meaning, no? Short meaning ng work with excellence and perfection para sa ating mga tagapakinig. Yeah, this has always been our one of our guides in working. There is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, "Ida amal amilan." There's a hadith which says that Allah loves one of you when He does the work, He does it with perfection. So when you do your work with perfection, with excellence, you are earning the blessings of Allah. And so this is what we want to work on in our ministry. I've been trying my best to guide our people in the ministry, because to me handling the ministry is not an easy job, because you know, the ministry began with only 9 skeletal force when I was appointed as minister on April 5, 2019. This is a new ministry. Walang counterpart sa previous arm. So Alhamdulillah, the chief minister appointed me, because at that time I was member of parliament, and I asked for a working staff. I was given only 9 skeletal force, and we began, and until we grew into what we have now, more than 200 people. And to me, this has always been one of our guiding principles. We work with excellence, because I believe that leadership is not being a star. It's not being a star, but it is about lighting the way for others to shine. That's right. And this has always been my guiding principle. I want everybody to shine as he is. In fact, we encourage our people to attend all trainings that are necessary. In fact, in fact, some of our people who are attending examinations, we encourage them. So Alhamdulillah, there are some of us who became lawyers as part of our staff in the ministry, many Sharia lawyers, and others who pass other examinations, because we encourage them. We do not want to be hindrances to their educational upliftment and educational growth. MashaAllah. And with this, sir, mga sinabi niyo po sa amin ngayong araw na ito, for parang you're making leaders out of your leadership, sir, no? And so far, with your experiences at the MHSD, sir, hindi ba kayo nahihirapan, sir, na i-lead po kaming lahat sa MHSD? I do not feel any hardship, because I believe that Alhamdulillah, the way how we are able to get people to work with us is we are very selective. You know the process. You are one of those who had to attend all those hassle in being employed in MHSD. That's right. Because we want to select the best, and when we select the best, and you are able to guide them, Alhamdulillah, it's a matter of delegating the job, and then everything will be fine. So we give independence to our employees to such a way that they go on with their task, but also we look at them. Kasi minsan, you know, there are some we have to take them out of their work, get another one to take over, because there are some problems. So we cannot avoid that. But Alhamdulillah, insofar as MHSD for this 5 years that we have been in operation, Alhamdulillah, we are trying to be the best one. A small family, but growing because of trust, because of respect, because of
the feeling that everyone is being encouraged to do their job. Yes, and I attest to that, sir. Actually, we are always inspired by your leadership, lalo na ho sa amin, under your office, of the office of the ministry, at lahat-lahat po ng aming divisions and sections. In siguro mga few words, well-led yung ating mga kawanihan ng MHSD. And sa ngayon, sir, bago ho magtapos ang taong ito, kamusta po ang ating mga operasyon at kamusta po yung pamamahala ng MHSD at kamusta po ang ating preparation, paghahanda for 2025? Yeah, alhamdulillah, all these years we have, we do not only depend on the BAM government. This is the way how we operated. We had partners who had been helping us, CRS, Asia Foundation, UP, Mindanao, many organizations helping us, and we are very happy to cooperate with them, supporting us in our trainings. And alhamdulillah, this is a very good way by which we work on, and this should be the trend of offices that are new, especially in our case where the ministry is a new one. Yeah. And for this, alhamdulillah, we are ready for 2025. In fact, in the BEP, we are only given an amount of how much was our budget on the 624 million, but we are able to work it out. Yeah. With the Committee on Finance, Yes. of the Parliament, to add another 500 plus 500 million, and the total budget is 1.132 billion, subject to fiscal space, and we hope this will be granted. And anyway, the Office of the Chief Minister is open for additional budget operations because there are so many LGUs who are working with us and who are trying to request for housing projects, especially so when they are finding out that our project for housing have been very successful. We just recently, as what our newscasters had said, we have two municipalities in Basilan that had turnover, and in the upcoming months, inshallah, there will be more in Tawi-Tawi, in other areas of the Bangsamoro. So alhamdulillah, these are indications that we are doing our job in the ministry. And we are not only limited to housing. I think we have to emphasize this now. Yes, sir. Hindi lang housing ang ginagawa ng MHSD. We are also helping our LGUs in the preparation of their comprehensive land use plans. Correct. And we have been working on this, and alhamdulillah, we are getting help from National GCD and other agencies with our ELOD division, with our technical services division. So we are doing all of this for the Bangsamoro, and so as to budget, we are ready. In fact, we'll be seeking more help from the Office of the Chief Minister. Then as to employees, we are in the process of hiring some positions which are still unfilled. We have now 100 filled positions. Mashallah. Then we have 8 unfilled positions. We have also, and they're now undergoing interview now for these 8 positions. That's right. And we have also contract of services personnel under our regular fund and under our IAW. So we have a total of 65 COS for regular fund and 67 for IAW. So and we need more employees, especially so. And so that's why we have already organized our provincial offices. We have now provincial directors in the provinces of the Bangsamoro government, but still they're unmanned.
That's right. tertial month. The regional office had to roam around our PDD, planning and design planning and design division, and our monitoring division, Yes. our ILUD. They roam around. They have no days to rest. Always on the go around the provinces for trainings and for working on our projects. So in fact, in our submission for more employees, we are seeking to strengthen our provincial offices because of these projects that we are doing. Yes, So tama po yan, sir. Yes. Alhamdulillah, this is what we are doing, and we hope that we have been doing the best we can in order to contribute for the Bangsamoro government, especially so that we are mandated not only for housing but also for development, for urbanization. Yes, and also sa regulation, no? Yung lahat ng mga regulation, real estate organizing homeowners associations. Correct. There are so many works that we are doing. Then, added to this, we are mandated to implement projects of members of parliament on the training centers. We have, I think, more than 47 training centers constructed all around the Bangsamoro government and even outside the Bangsamoro territory. Yeah, and that's under Transitional Development Impact Fund, TDIF. Our source of fund is not only the regular fund, GAB, but also we have the Special Development Fund, which sometimes are mandated to us by the Bangsamoro government, especially the Office of the Chief Minister, and then also the TDIF funds of our members of parliament. Yeah. Yung sinabi niyo po kayo na, sir, na insufficient staffing, yung under sa ating provincial offices, lahat po yung, sir, nasabi ng ating provincial director. Na talaga nangangailangan sila ng karagdagang kawani para humagawa ng mas madali at mas epektibo yung kanilang mga gawain sa provincial office. And sa ngayon, sir, ano po kaya sa tingin ninyo, sir, yung nasa ang level na tayo as to community readiness? Marami pa ba, sir, nangangailangan ng pabahay sa ating mga... In fact, my office, as Minister of MHSD, I've been receiving letters from local government units, from the barangay to the municipalities, asking for housing. So we always have to tell them, we will see to it that we can include this in the GAB, and if not, you have to request for the Special Development Fund coming from the Office of the Chief Minister. Tama po. Yes. Ganon po kahirap din ang tawag dito, tinatake over ng ating ministry through our Office of the Minister. Ganon po kadalasan ang nagiging senaryo. Marami po talagang humihingi from our communities ng tulong. Marami pa hong hindi na-serve ang ating opisina, kaya po tayo ay nag-re-request ng karagdagang pondo para mas marami tayong mabigyan ng tulong, assistance, housing assistance, technical assistance sa ating mga nangangailangang kababayan. At yan po ang sinabi ng ating minister, kani-kani na lamang po. And with this implementation, sir, na ating ginagawa, ano po ang mga hamon, yung challenges na ating kinakaharap at paano po natin ito tinutugunan, itong mga hamon na ito so far? First, we have our scarce staffing. Malit lang yung personnel natin. But alhamdulillah, we are trying to do. Hopefully, we will be able to maintain our funds for capital outlay for the projects, because our EAO funds depends on this. Kung maliit ang proyekto na i-implement natin, maliit lang percentage ng EAO. So, maliit lang makuha natin na additional contract of services sa EAO funds. Pero kung malaki, then we are able to employ more people. Correct. That's one. Second, yung insufficiency of funds, we always have to rely on the Office of the Chief Minister, alhamdulillah. And we hope that we are able to get more funding from the Office of the Chief Minister, and also we hope that in the coming years
the Committee on Finance of Parliament will be able to grant our request for more funds, especially so with the request of our people in the ground, our Bangsamoro people who are in need of housing. You know how short is our percentage of housing that we can provide for in contrast with the needs of our people. You can imagine 300,000 housing units needed by the Bangsamoro, and then we are only building barely. For example, just recently we have only around 2,000 implementing 2,000 housing units. Housing units na naibigay na natin. Yeah, that's right. So there is need for more housing, and if there is more projects, there will be need for more personnel. That's right, correct, sir. Yun po, interconnected po yung mga bagay na sinabi ni Minister sa atin. Mas maraming proyekto, mas maraming pondo, mas maraming kawani ang kailangan po natin nagagawa para ma-ensure natin yung pagiging effective at efficient ng ating mga proyekto. Katulad po nung sa Basilan, na within just 5 months, sir, no? Natapos yung ating 50 housing units sa Akbar at sa Sumisip. Ayan. In fact, this is one of the challenges that we are facing. Kasi we are comparing projects which are directly implemented by the local government units. There are some local government units that are very, very fast in implementing because possibly because of the sincerity of the leadership. That Akbar case na-mention ni Ma'am Sally. Yung sinabi ni Director General Ibrahim na record breaking ito kasi 5 months, you can just 5 months, 50 houses, they're able to finish. But there are also some where it took 2 years na hindi pa natatapos. So we have problem with construction companies and also with local government units. But alhamdulillah, when we find people like this who can implement those, like the case of Sagiran. Sagiran was able to implement in just barely I think around a year 100 housing units. 100. So that's something. So we are very happy that there are some LGUs who are very fast in doing this, and we hope that others will take them as examples and as guide to do their job. Yes. Tama yung sinabi ni Minister, yung sincerity natin ng ating mga partners sa ating implementation at yung malasakit doon sa mga beneficiaryo naghihintay po ng ating housing assistance. Yun po ang meron, yung mga local government units natin na napakabilis, and the rest po naman ay baka meron pong uncontrolled na mga dahilan kung bakit hindi natatapos ng mabilis yung ating mga housing units. And sir, bago po kayo magbigay ng inyong mensahe para sa ating mga tagapakinig ngayon sa ating episode, basahin ko muna sir yung mga message sa atin sa Facebook page. Sabi ni Joeria Muhammad, amazing year of accomplishments, challenges, and insightful experiences. Happy long weekend to come, and praying for another successful 50-plus episodes this 2025, inshallah. Shukran to the MHSTNs for sharing their duties and responsibilities. And to our beloved Minister sa Bangsamoro, Deputy Minister and Director General Esmail Ibrahim, unwavering support to the program, to the XMS for homing us every week to connect with our communities, and to the ICS for being there, I guess. And sabi ni, eto sir, kailangan i-translate ni PD Harudain. Basahin mo nga, Kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally, from our Provincial Director ng Basilan, our Provincial Office. Salam, Ma'am Salam, bayab tulab tula mga kabalay. Tiya kami mayam-mayam kaam, lando tiid kig kamihin si pagpaniya big program sa inin. Pal sa baban, takiti sin mahad dyan in bakas, paglugtuanin. PD, we need your translation. Yes. And then from Patma Ismail, alhamdulillah, shukran barm. From Nusaira, salam. Ma'am Nusaira sa Basilan, Mrs. Basilan, Kabalay watching from Basilan. And from our DG, sir, Minister, now watching from Makkah, KSA. Salam to our dearest Minister. Having breakfast now. MashaAllah. Alaikum salam. From Juhaini Mantawil, salam. We also have from our Ilud
Yes, Ma'am Chief, Sally, from Attorney Alik Makapantar. Salam po sa atin. Very kind-hearted Minister. May Allah protect you always. Mashallah. Ayan po. At umabol po si Juhaini Mantawil. Yes. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you so much to our commenters sa ating Facebook Live. At dahil ang oras po natin ngayon ay alas 12:04 na ho ng tanghali, we would like to listen to the message of inspiration from our dear Minister bago ho tayo tumuloy sa ating KKK ngayong araw na ito. Sir, your message po para sa amin at sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. As has always been our message for the working force of the ministry, always remember the hadith that I've always been emphasizing. Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan na yutqina. Allah loves one of you who, when he loves his work, he does it with perfection. Yes. So if we do our job with perfection, inshallah, it becomes an ibadah, and we are earning the love of Allah, we are earning the blessings of Allah, and any work that is blessed by Allah will be with so much barakah. Yes. And so you'll be earning not only the pleasure of Allah in this world, but also in the hereafter. Correct. And for the government, we are doing the best we can to contribute to the Bangsamoro government, especially so in the trust for moral governance. This is one of the key and core factor of what we are doing in the MHSD. We want to impersonate in such a way that we really are working force of the Bangsamoro government that works on moral governance. And for the general public, we need your help, we need your support. The Bangsamoro government is your government. This is for you. And we hope that we will continue to support the Bangsamoro government under the leadership of our Chief Minister. We know that this has been the result of negotiations because of the struggle of our Bangsamoro people, and we believe that at this point in time we still need these people to continue working for us, because they are the ones who know the struggle for self-determination. They are the ones who had sacrificed their life, their time, and their efforts for the Bangsamoro government. And so we hope that we continue supporting the Bangsamoro government. To all of you, we say we will have a happy ending for the year, and we welcome the next year with hope, with the feeling that inshallah Allah will guide us more and lead us to progress and prosperity. This is how we can sustain the peace process. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, alhamdulillah. Well said from our dear Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. And we thank you also, sir. Thank you so much for the guidance, for the leadership, for the inspiration, and the motivation you always give us as we do our respective job as the Ministry of Human Settlements and Development. Yung kindness niyo po, yung support ninyo, ang palagi pong parang nyo kaming sinusupervise every day with your words, with your inspiration na binibigay sa amin as we do our job, kagaya nga po ng aking nasabi kanina. And with this, maraming salamat sa inyo, dear Minister, at sa kanyang mga kasama ngayon. At tayo po ay dadako na. We invite you, sir, for a photo op mamaya-maya po pagkatapos ng ating program. Bago po ang ating pagtatapos ngayong araw na ito, ating pakinggan ang 3 katanungan mula sa ating kabalay na si Hamsari para sa ating KKK na sasagutin ng ating mga tagapakinig ngayong araw. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng programang itong posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load na inyong ipapadala sa numerong 095579947778. At para sa ating unang katanungan sa ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay, ating pinag-usapan ng paggunita sa buhay ni Jose Rizal. Sa anong araw ginugunita ang Rizal Day, ibigay lamang ang complete date nito. Okay. Napaka-simple lang po, Sally. At para sa ating pangalawang katanungan, ibigay lamang ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal.
Yan po ating okay, pangalawang sige. katanungan. At para din po sa ating pangatlo or huling katanungan, sino nagdeklara ng Rizal Day? At ito ay naganap sa Malolos, Bulacan na nag-utos sa pagunita ng araw na ito bilang parangal kay Rizal. Ibigay lamang ang buong pangalan kung sino ang nagdeklara ng Rizal Day. Yes, at may pangapat na katanungan tayo, Kabalay na Hamsi, para sa araw na ito, para mas maraming choices yung ating mga kabalay dyan. Binanggit ni Minister kanina sa ating interview with our dear Minister, ilan po ang kabuuang kawani ng Ministry of Human Settlements and Development? Ang ating gusto malaman mula sa inyo ay ang kabuuan ng field positions, ilan ang permanent positions, and then plus yung ating COS under regular fund at COS under tawag dito under EO funds, regular funds. Hindi pa rin po COS and EO lang. Lahat yun, itotal ninyo yun. Binanggit ng ating minister kanina, ano ba ang dami ng kawanihan ng Ministry of Human Settlements and Development. Kabalay na Hamsi, how are they going to answer the questions? Yan po ating segmentong KKK, padala lamang inyong kasagutan sa numerong 0955799477 at 778. Kalakip ng inyong mga pangalan, trabaho at address. At ang aming kabalay na si Joy Ria po ang bibigay sa inyong feedback kung kayo ay isa sa mga napiling nanalo ng aming KKK. At yan naman po. Okay, thank you Kabalay na Hamsi. At bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw na ito, basahin ko lang yung mensahe sa ating Facebook Live. Umahabol ang Chief ng Planning and Design Division, Engineer Zainuddin Buisan. Assalamualaikum to our Sir Minister Sheikh Attorney Hamid Aminuddin Bara, and to everyone watching from Masjidun Nabawi, Madina Al-Munawwara. Mashallah, kakaingit naman. Inshallah, Ma'am Sally. Inshallah. Dua. Okay. Sige. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Alhamdulillah. Para sa ating 201st episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan po ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ng ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ring lingkod Bang Samoram Saripala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datonas A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Langi, at sa ating mga kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Rupert. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yeah, that's right. Ang ating uling episode ngayong taon. Yeah, our last episode for 2024 is with our dear Minister. MashaAllah. And with this, ako po ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, na palagi pong nagpapaalala sa atin na gawin natin ang buong saya ang ating mga gawain at gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay napaalam sa inyo sa ating episode ngayong araw na ito, at palagi pa rin po bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.